Incline starts, no po. No, may check. Hello po, mga kapatid. Maganda po ang topic, ano? Patutunayan ko na hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Napakaliwanag po, mga kapatid. Mahalaga po na maunawaan muna natin ang ibig sabihin ng tunay. Kasi nasa topic po yan patutunayan ko. Pag tindig po niya mamaya para maunawaan po natin yung pagkakaiba. Dahil po ako ay skeptiko na tao, ang gamit ko po, kapatid, ay filosofiya. Ang gamit naman ng ating katunggali ay Biblia at referensya. Simulan na po natin. 15 minutes. Ito. Ang simula ko pong ituturo, mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay dapat muna maunawaan ng tao kung ano ang pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. Sapagkat ang akala po ng iba, ng karamihan, kapag ka sila ay mayroong pinaniwalaan, ay yun na po yung totoo. Yan po ang nangyayari ngayon sa modernong panahon. At kahit pa ng mga primitibong tao, ng mga sinaunang panahon, pag naniwala sila sa isang bagay, itinuturing na nila yun na totoo. Subalit ganun po ba dapat? Hindi po, mga kapatid. Ang paniniwala po ay unang hakbang. First level po yan para makarating siya doon sa kaalaman. Ang paniniwala po, mga kapatid, ay hindi pa tiyak, hindi pa siguradong totoo. Ang paniniwala po ay nakabase sa personal na kagustuhan ng tao, personal na pananaw, opinion, view, perspective. Ganyan po, mga kapatid. Ito po ay bibigyan natin na simpleng analogy para makasubaybay po tayo, para tayo ay tawag dito, makasabay. Alam natin, halimbawa kung Muslim ka, no, alam mo na mayroong Biblia. Alam mo na mayroong Biblia kung Muslim ka. Pero siyempre dahil Quran ang iyong ginagamit, hindi ka naniniwala doon sa Biblia. Alam mo na mayroong Biblia, pero hindi mo pinaniniwalaan yung Biblia. Iyon po ang ibig sabihin natin ng paniniwala. Yung paniniwala po ay nasa tao, nasa kanyang pagpapasya, nasa bawat isa, na ang iniisip ng maraming mga tao porque pinaniwalaan niya ay totoo na. Hindi po, kapatid. Meron po dalawang klase ng paniniwala. Ang isang klase ng paniniwala ay nakabase sa kaalaman. Ang isang klase naman ng paniniwala ay nakabase sa walang kaalaman. Ano naman po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng kaalaman, sapagkat yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman ng ating i-discuss ngayon, yun pong kaalaman, ito po yung hindi mapapasinungalingan, ito po yung tiyak, ito po yung sigurado, at ito po ang dapat tanggapin ng mga tao sapagkat ito po ang katotohanan. Ito po yung tinatawag na justified through belief. Ito po yung kaalaman. Ngayon po, punta na tayo sa topic. Si Jesucristo po ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Unang-una po, wala pong matibay na ebidensya na si Jesucristo
ang nagtatag ng simbahang Katoliko, sapagkat wala pong sinalita si Jesucristo na itatatag ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po ay umira lamang noong si Jesucristo ay wala na. Ito po ay nakabase lamang sa paniniwala ng mga tao. Ang itinatag ni Jesucristo, kung sasang-ayon tayo dun sa pag-iral ni Jesucristo, itatayo po ang aking iglesia. Pero hindi niya po sinabi na itatayo ko ang aking Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang basihan ay sa Vatican, na mayroong mga kardinal o at papa. Wala pong ganun sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tinitindigan natin na hindi po ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Wala pong legal na dokumento. Ano ang ating mga dahilan ng pagtutol? Unang-una po, wala pong legal na dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Pangalawa, kulang ang ebidensya. Meron mang ebidensya na pakunti-kunti, subalit hindi tugma sa totoong kasaysayan. Dahil nga po, nakabase lamang ito sa paniniwala. Tinatanggap lamang ito ng mga taong totoo dahil iyon ang gusto nilang paniwalaan. Hindi naman natin maalis sa kanila yun sapagkat ang paniniwala ay karapatan ng bawat taong paniwalaan yung gusto niya paniwalaan. Pero kung legalidad ang ating pangahawakan, wala pong dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Na-discuss po natin yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman, no? Yung pagkakaiba naman po ng subjective sa ng objective truth, sapagkat pumapasok lamang po sa subjective truth ang katuruan na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, sapagkat ito po ay nakabase lamang sa faith-based, faith na basihan. Hindi po ito objektibo na tinatanggap ng pangkalahatan. Ang pahayag na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay nakabase sa paniniwala, sa subjective, at sa hindi siguradong katotohanan. Ang mga dahilan pa kung bakit hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay dahil may mga turo ang simbahang Katoliko na hindi naman iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtuturo ang Katoliko na sino ba ang kanilang founder? Si Jesucristo, kinikilala nila. Pero iniutos ba ni Jesucristo yung kanilang ginagawa? Gaya ng rosaryo, purgatorio, marami po na hindi naman utos ng Panginoong Jesucristo. Kung ang pagbabasihan ay yung unang siglo ng pag-iral ni Jesucristo ayon sa nakaraan. O, iyan po yung mga pinangahawakan natin. Unang-una po, tayo naman ay skeptiko. Ang skeptiko po ay nagdududa at nag-aalinlangan. O, dapat po bang pagdudahan? Dapat po ba tayo mag-alinlangan na sinasabi nilang si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Dapat po tayo mag-alinlangan. Bakit? Unang-una po, walang legal documents. Walang legal na dokumento na sinulat ni Jesus, pinirmahan niya, itinatag niya, ipinarehistro niya ang simbahang Katoliko, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po.
May sinalita ba si Jesus na sinabi niyang, ako ang founder ng Iglesia Katolika? Wala rin po tayong mababasang ganoon. Oh. At marami pong mga katuruan ng Katoliko na hindi naman itinuro ng ating Panginoong Kristo. Kung ang pagbabasihan po natin ay filosofiya, ay pumapasok po ito sa subjective truth, yung claim nila na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, yun po ay subjective sapagkat yun ay nakabase lang sa kanilang paniniwala, kaya subjective po yun. Kung ililibin naman po natin sa antas ng totoo, yung sana totoo, siguro totoo at siguradong totoo, hindi po siya papasok sa siguradong totoo na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Hindi po siya papasok sa siguradong totoo dahil nga po maraming mga hindi tumutugma sa kasaysayan at maraming mga magkakasalungat, walang legal na dokumento, at may mga turo ang Katoliko na hindi iniutos ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang ating mga dahilan ng ating pagtutol. Kaya sa tanong na dapat ba ang pagdudahan, dapat ba akong manatiling skeptical? Opo, sapagkat wala namang dahilan para mawala yung aking pagiging skeptical dahil wala pong legal na dokumento na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. May mga turo ang Katoliko na hindi itinuro ng Panginoong Kristo. Yung kasaysayan ng Katoliko ay hindi tumutugma. Mayroong mga uri ng ideya at konsepto ang Panginoong Kristo noon na salungat sa modernong Katoliko ngayon. Gaya na lamang nung unang siglo, ang Panginoong Kristo at yung kanyang mga kasamahan ay hindi sentralisado ang kanilang mga nagtuturo. Ngayon, ang basihan ay nasa Vatican ng Katoliko. Wala pong Vatican na itinuturo ang Panginoong Kristo doon sa kanyang kapanahonan. Last 2 minutes po. 2 minutes na lang. Parang kaunti lang naman yung aking mga masasabi. Ganun lang naman kasimple. Balik tayo dun sa topic. Patutunayan ko na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ang patunay po natin doon, yung inulit lang natin kanina, walang legal na dokumento na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ang ikalawa, yung kasaysayan ay hindi tumutugma. Yung ikatatlo, yung mga turo ng Katoliko ay hindi iniutos ng Panginoong Kristo. Yan lamang po. Kaya tayo ay nananatiling skeptiko. Kulang po ang ebidensya para panghawakan na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Isang minuto na lang. Siguro dyan ko na muna uubusin ang first stand ko. Salamat po mga kapatid. Okay, dako naman po tayo sa first cross-examination po ng RCC po, ng 10 minutes po. In 5 stars, now po. Ready ka na ba, Brother Emmanuel? Opo. Okay. Sinabi mo kanina, premise lang ito, moderator, give me a time to explain because you are under cross-examination. Kanina, sang-ayon ka ba sa sinabi mo? Kasi sabi mo,
yung batayan ng simbahang Katoliko na ang founder ay ang ating Panginoon Jesucristo is only a subjective. Sangayon ka ba doon? Opo. Okay. Para sa iyo, brother, kapag meron bang evidences na nagpapatunay, halimbawa, hindi galing sa pananampalatayang Katoliko, na ang Katoliko ay ang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, kung ano yun? Subjective o objective? Pwedeng subjective. Objection, moderator. Okay po. Naipit na agad eh. Ang tanong ko sa iyo, categorical. Pag sinabing categorical, matuto ka sa rules, you should answer that categorically. Eh, unang tanong ko pa lang, pambihira ka naman, no? Ang tanong ko, categorical. Hindi ko sinabing parehas. Pag ang isang paniniwala ba, halimbawa, ito, premise ito ang tema natin, according to your stand, patutunayan mo na hindi si Kristo nagtatag ng simbahang Katoliko. That's only a subjective, non-objective. Ngayon, pag ang isang opinion ba, o yung isang stand ba, halimbawa, ang paniniwala namin si Kristo nagtatag ng simbahang Katoliko at may ibang magpapatunay na nasa labas ng simbahang Katoliko, subjective ba siya? O konsiderado ba siyang objective? Yes or no? Categorical. Wala ako sagot doon. Objection, moderator. Okay, ako po ang objection. Nasa rules po natin na most answer kapag ang tinatanong po ay categorical. Mamimili lang po kayo sa dalawa kung yes po ba or no. Moderator. Objection, moderator. Sige. Ang tanong ko sa kanya, categorical. Pag ba ang isang opinion o isang paniniwala ay pinatunayan ng iba na labas sa kanyang pananampalataya, konsiderado bang objective yun? Yes or no? Categorical. Sumagot ka, huwag ka maipit. Proceed po. Pwede bang mag-objection muna? Sasagot naman ako pero kung pagsagot ko, pwede bang ipaliwanag ko yung sagot ko? Yes po, sa pagsagot niyo po sa categorical, may pagpapaliwanag po kayo ng 1 minuto po. Sige, magpapaliwanag. Huwag mo muna Sige kayo po. ikakat ha. Sige. Pag kaya sagot ko, pagpaliwanagin mo muna ako. Pause ko po muna yung time. Paulit na lang po ang tanong ko. Okay. Ang tanong ko sa kanya, paulit-ulit na tayo eh. Ginagawa niya para makapag-isip ng isasagot eh. Sabihin mo lang naman kung di mo kayang sagutin, mag-next question ka. Ang tanong ko sa iyo, pag ba ang isang pananampalataya pinatunayan ng hindi nananampalataya o iba sa kanila sa mga kasamahan o merong mga solid references na iba sa kanilang pananampalataya na pinatunayan na ang simbahang Katoliko ay itinatag ni Kristo, konsiderado bang objective? Yes or no? Mamili ka, yes or no? Because my question is categorical. Yes or no? Konsideradong objective? Objection, moderator. Ba't siya nagtatanong? Ako dapat ang magtatanong. Because you are under cross-examination. Clarification na, kinaklaro ko lang. Wala ka sinabing clarification. Moderator, you have time to rule. Sige po, clarify daw po niya, ano daw po yung, ano ulit? Gas na po yan. Okay, ang tanong ko ganito. Sabi niya kasi kanina, narinig naman dito sa live, hindi naman ako pwedeng magsinungaling. Ewan ko lang sa'yo kung magsisinungaling ka, kaya skeptical ka. Ikaw kasi nagsabi na ang pananampalatayang Katoliko na si Kristo ang nagtayo is only a subjective. Sinabi mo kanina yon at umuo ka. Eh pag humindi ka dyan, lalabas, kontra-kontrahan na sinasabi mo. Ngayon, sabi mo kasi subjective. Ngayon, pag ang isang pananampalataya ba pinatunayan ng hindi mananampalataya o iba sa kanila with solid references, considered ba yon as a objective? Yes or no? Categorical. No. Okay. Kasi, No daw po. paliwanag, no? Sige, paliwanag po. Magno-no ako kasi yung magpatunay na hindi naman membro ng Iglesia Katolika, yung patunay naman niya, hindi naman yun yung basihan ng objective o subjective eh. Pang personal niya yun eh, patunay niya. Hindi naman yun yung basihan. Okay, next question. O sige, ngayon, tinan niya, binawi na niya. Ngayon, premise ulit ito, moderator. Ang meaning ng objective, ito objektibo sa Tagalog. Premise. O nakabatay sa katotohanan, ebidensya.
at mga nakasukat sa datos, hindi personal na opinion. That is the objective. Ngayon, pag makapagpakita ba ako ng referensya na labas sa pananampalatayang Katoliko, na ang Katoliko ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, tatanggapin mo ba na mali ang pahayag mo at unawa mo sa word na objective? Yes or no? Yes or no daw po? Sagot. Ano yung sasagot ko? Tatanggapin ko ba? Objection, moderator. Ano ba naman yan? Bali, naghamon po siya ng showdown. I-clear mo, i-clear mo. Bali, naghamon po siya ng showdown po. Moderator, ito i-clarify ko lang. Puso po. Nasa art of debate and argumentation, when the answer is categorical, you should answer that categorically. And when you are under cross-examination, you have no authority to questioning me because you are under cross, not I am under cross. So, Objection. Kinaklaro ko lang eh. Pakiklaro. Ay, pwedeng i-rephrase mo? Yes, okay, i-rephrase ko na naman. Paulit-ulit natin i-rephrase. Okay, hindi naman umaandar ang oras. Salamat. Ngayon, kapag may maipakita ba akong batayan, brother, hindi showdown ito tanong ito, kapag may maipakita ba akong batayan na ang simbahang Katoliko ay itinayo ni Kristo, hindi ayon sa paliwanag ng mga Bible scholar ng Katoliko, tatanggapin mo ba na kabobohan lang ang unawa mo sa word na objective? Yes or no? No, siyempre. Okay. Paliwanag pa, hindi ko nga masyado maintindihan yung tanong. I-clear mo nga yung tanong, i-rephrase mo nga. Bali, pag may naipakita daw po siya na ganito, na dokumento, tatanggapin niyo daw po ba mali po yung sinabi niyo nung una? Tanong po niya, yes or no po? Hindi, kasi may mga conflicts kasi yan eh. May mga dapat pang klaruhin eh. Okay. Proceed po tayo. Okay, next question. Saang diksyonaryo mo nabasa na kapag nakapagpakita ng batayan hindi galing sa kanila o opinion ng iba with evidences ay hindi objective? Ano? Magpakita ka. Give me meron ka bang may papakita na aklat o diksyonaryo na ang kahulugan ng objective is kahit hindi ka magpakita ng references, eto, i-clarify ko, moderator, meron ka bang maipapakita? Magpakita kang page ng dictionary o kahit ano man lang na bibigyan kita ng aklat dito. Eto eto brother. Bibigyan kitang aklat. Ayan. Partidahan na kita. Okay? Ngayon, saan mo mababasang aklat sinasabi na ang word na objective ay hindi tumutukoy sa pagpapakita ng referensya gaya ng aking napatunayan ngayon? Meron ka bang may papakita? Meron o wala patunay na sinungaling ka? Pas ako. Meron o wala? Pas yung tanong. Pas ako. Pass? daw po. Salamat, pass. Okay, next question. Iwanan na kita dyan. Balik tayo sa tema. Total, ayaw kitang mapahiya sa harap ng mga tao, brother. Ngayon, eto ang tanong. Ito clarification muna ito. Ayon mismo dito sa mga agnostic historians, agnostic ito at skeptical, sabi ni Barty Ehrman, maliwanag na ang tinayo ni Kristo institusyon ay Catholic Church na nag-develop sa paglipas ng panahon. Ngayon, ano ang aking nabasa na objective na ayon mismo sa mga kamag-anak ninyong skeptical? Si Kristo ang nagtayo ayon sa aking nabasa o ikaw ang nagtayo? Sagot, categorical. Si Kristo o ikaw ayon sa aking nabasa? Wala ako subjective dun eh. Objection, moderator. Hindi ko naman tinatanong kung subjective mo Sige, wala ako subjective. Objective nga nitong referensyang binasa ko. Because you are under cross-examination, huwag kang maipit. Ang tanong ko sa'yo, ulitin ko, moderator inuubos ang oras, wala pa nasasagot sa tanong ayon mismo dito sa isang skeptical professor na si Bart D. Ehrman, agnostic, hindi lang sa agnostic, hindi lang sa atheist, kundi consider rin siya na skeptical, ang institusyon na Catholic Church ay nag-develop sa paglipas ng panahon na si Kristo mismo na umiral ang nagtayo. Tanong, ayon sa objective na nabasa ko,
na ayon mismo sa paliwanag ninyong mga skeptical na si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katoliko. Ano ang aking nabasa? Si Kristo ang nagtayo? Patunay! Natalo ka sa debate na ito? Oh, ikaw ang nagtayo, Brother Emmanuel. Ayon sa aking nabasa. Sino ang nagtayo? Si Kristo o ikaw? Ano yung gusto mo yung sagot ko doon? Kategorikal, mamili ka. Bibili ako? Si Kristo daw po ba ang nagtayo o Naipit ikaw din, daw po? mabihira naman, no? Emmanuel. Si Kristo o ako? O, ayon sa aking nabasa, ayon sa objective na aking nabasa, sino ang nagtayo? Ikaw o si Kristo? Bali, gusto ko po niyang paaminin lang dun sa sinabi niya, ay sa binasa niya. Ano po? Pareho namang wala doon yung sagot eh. Therefore, next question. Oo. Next question na naman. Graduate ka Sige na po. sa kaka-next question mo. Sunod na tanong. Ay, nako. Ano ba yan? Sunod na tanong. Ayon rin dito ulit, objective na naman ito. This is not subjective because this is not Catechism of the Catholic Church. This is not the Bible. This is not a canon law of the Catholic Church. Premise, ha? This is the explanation of the historians and skeptical and agnostic atheists. Ngayon, ang sabi naman ni Maurice Casey, nagsimula ang Christian movement na Katoliko sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang nagtayo. Tanong, ayon sa objective na aking nabasa, sino ang nagtayo ng simbahang Katoliko na ayon mismo sa mga agnostic na katulad mo? Si Kristo o ikaw? Kategorikal. Wala ako maintindihan doon sa tanong eh. Objection, moderator. Ano walang naiintindihan? Klaro kaayo ang akong pangutana kanimo. Bali, Ay. sige po. Bali, pinapaulit niya lang po sa inyo kung sino po ba ang nagtayo. Si Kristo po ba ayon daw sa aklat ninyo o ikaw daw po na skeptical? Objection po, object muna ako. Sige po. Para clarification lang, ano? Kasi binabanggit niya na objective yun, yung pahayag niya. Eh, hindi naman yung papasok sa objective, subjective yun eh. Kaya wala na lang ako sagot. Therefore, next question ulit. Next question na lang. Next question. Okay, next question na naman. Tingnan nyo, pansin nyo mga kapatid. Ilang beses na ako nagtatanong, di pa rin nasasagot. Sunod na tanong. Ayon naman, objective ito. Because, premise ha, because the meaning of objective, eto ha, asa na? 3 minutes na lang ang oras, sige. Ang ibig sabihin ng objective, eto ha, nakabatay sa katotohanan, check. Ebidensya, check. Nakasulat sa datos. Ngayon, kung nakasulat sa datos, ang aking binasa at pinatunayan at hindi eksplanasyon ng simbahang Katoliko, objective ito. Tanong, ayon mismo dito sa isang skeptical na naman, na si Gerd Lubman, ang sabi niya, si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katoliko. Tanong, tanggap mo ba to? Itong paliwanag ng dalian ko na lang yung tanong ko para hindi ka maipit, brother. Tanggap mo ba to na si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katoliko ayon mismo sa opinion ng skeptical? Tanggap mo, hindi? Patunay na tinatraidor mo ang grupo ng skeptical. Tanggap mo o hindi? Bali, Sagot? pinapatanggap niya lang po sa'yo kung yung aklat ninyo po na skeptical, then Pwede bang paliwanag ang sagot? Moderator, ang tanong ko categorical, ba't ka magpapaliwanag? Pwede. This is not your time to explain. Your time is to answer my question because my question is categorical according to our rules and according to the art of debate and argumentation. Sana pala, nag-aral ka muna neto, ibibigay ko sa iyo yan, brother, ngayon, para malaman mo kung anong katungkulan mo bilang under cross-examination. Kaya, maliwanag ang tanong ko eh. Tanggap mo, hindi? Hindi nila ako sasagot. Next question. Next question na naman. Bukya. Okay. Next question. Next question. Gagamit tayo nito.
Objective na naman ito ha, dahil meron tayong datos. Because the meaning of objective, merong batayan, merong datos, hindi opinion ng isang panig lamang. O, tinan mo, naiipit na eh. O, ito. Basahin natin dito, ito, aklat ng grade 3 ito ha. Imposible hindi alam ni brother ito, dahil ang alam ko sa mga skeptic, matatalino. Eh kung hindi mo alam ito, hindi mo tatanggapin ito, huwag ka na mag-grade 3. O, anong sabi? Dito, sa kasaysayan ng daigdig, sa pahina 179, grade 3 ito ha, brother, ang sabi, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko, sapagkat ang Katoliko ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa objective na aking nabasa, sino ang nagtayo ng simbahang Katoliko? Pag grade 3 lang ito, ay posibleng hindi mo alam to. Si Kristo o ikaw? Wala doon yung sagot eh. Next question ulit. Ganun na kaya. Next question na naman. Ay nako brother, salamat at honest siya, next question siya, hindi niya kayang sagutin ang ating mga tanong. Sunod na tanong. Total, wala naman sa tema ito, bagamat binanggit mo, hahabulin kita dito. Last question na po. Okay. Total, sabi mo kanina, yung aral ng simbahang Katoliko na purgatorio, hindi itinuro ni Kristo. Ngayon, babasa lang ako, moderator ha. Babasa lang ako, moderator, bilang premise kasi naipit na eh. Last, ilan na ba? 15 seconds. Last question ko to, tinan nyo, knockout ito. Ito sabi ha, sa 1.35 ng Lucas, premise, sa La Biblia de las Americanas, respondiendo el ángel le pido Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder el Altísimo te cubra. Dito, basahin natin dito sa isa, mas maganda, mas malinaw para mas lalong maintindihan ito ni brother. A los tales predigo mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé que doro la pabración del arca del Padre entiende espíritus almas y cárcel y purgatorio. Ngayon, ayon sa pagkakaalam mo, itong itinuro ni Apostol Pedro na purgatorio, sino ang nagturo sa kanya ayon sa Biblia, sa 28:20 ng Mateo? Si Kristo o ikaw? Categorical. Wala na naman ako sagot. Wala ka naman sagot? Wala sa family yan eh. Wala sa sagot? Wala naman. Salamat. Congratulations, brother, sa iyong pagkabogya sa debate na ito. Moderator, anong time na ba? Time na po. Salamat. Okay, dako naman po tayo sa second stand. Ito po. Nakadalawa ka lang na ako. Totoo ba ito? Ano? Totoo ba ito? Dako naman po tayo sa second stand na patutunayan ko. Ito naman po sa stand naman po ito ng RCC. Na patutunayan ko na si Kristo naman ang nagtayo ng Catholic Church ayon sa Biblia at dokumento o mga referensya. Proceed po tayo ng 15 minutes ulit. In time starts now po. Maayong hapon kanatong tanan, mga igsuon, mga higala. At natutuwa ako sa ating katunggali dahil hindi siya malikot. Hindi tayo gaanong nahirapan. Dahil yung ibang mga nakakalaban ko parang palos. Lumulusot pa kahit mali na eh. Salamat sa iyo, brother, dahil honest ka na. Hindi mo talaga nasagot ang lailaing pangutana ko, mga tanong ko. Ngayon, ano bang meaning ng subjective and objective? Kanina binanggit niya po yun, at ang sabi niya, ang explanation natin bilang patotoo na ang nagtayo ng nagtayo ng simbahang Katoliko si Kristo is subjective. Alamin muna natin, ano ba ang meaning ng subjective? Ito po ang ating mababasa. Ayan. Subjective means based on personal feelings, opinion, taste, or experience rather than objective facts. Sa Tagalog, ang subjective ay nakabatay sa personal na opinion. Ikaw lang man nakakaroon ng personal opinion dito. Katunayan, wala kang andalang libro para patunayan yung sinasabi mo eh. Kaya nga hindi ka nakasagot sa tanong eh. Therefore, yung stand mo, that will be considered as subjective. Now, what is the meaning of word objective? Andito po ating mababasa. Objektibo. Check. Nakalagay, nakabatay sa katotohanan, ebidensya at nakasulat na datos, hindi sa personal na opinion lang. Hindi po personal na opinion ito. Because
When this is my personal opinion, hindi na ako nagdala ng katakot-takot na libro. Kung subjective lang rin naman ang pag-uusapan. Yayamang ang aking explanation is objective, nagdala ko ng katakot-takot na libro. Ngayon, ano ba ang patunay na ang nagtayo ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoon Kristo ayon sa Biblia? Basahin natin sa 16:18 ng Mateo, ikay Pedro sa ibabaw niining bato, pakatukuron ko ang akong simbahan. Sa Tagalog, o ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sino kausap? Si Pedro. Ngayon, kailangan nating malaman kung nag-exist pa talaga si Pedro, historically, archaeologically speaking. Ngayon ko lang gagamitin ito sapagkat ang nilusutan niya naman kasi yung subjective, punta tayo sa objective references. Ngayon, totoo bang nag-exist si Pedro na siyang inutusan ni Kristo during sa pagtatayo niya ng kanyang simbahan? O, tingnan po natin. Ang nangyari kasi, pagkatapos utusan si Pedro, nung natayo ang simbahan, at yung simbahan na yun sa Huwebe 31 ng gawa, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana, at ang pananampalataya nun ayon mismo sa Biblia Protestante, Protestanteng Biblia ito dito sa 1611 King James Version, hawak ko mismo ang genuine na aklat, o baka sabihin mo subjective ito, objective ito dahil hindi ko naman aklat ito. Aklat Protestante ito na may nihilobstat ng mga pastor noong 1611. Ano bang sabi? He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Unsay atong nabasa sumala sa Biblia sa Protestante? Ang pananampalataya nila Apostol Pedro na siyang nag-exist, historically speaking, during pagtatayo ni Kristo ng simbahan at yun ang simbahang Katoliko, ang kanilang palang pananampalataya is Catholic faith. Pananampalatayang Katoliko pala ang pananampalataya ni Apostol Pedro. Anong nangyari kay Pedro? 5:13 ng unang Pedro, napunta siya sa Babylonia. At yung word na Babylonia, sa panahon ngayon, is Rome. Saan po natin mababasa ito? Baka sabihin, subjective na naman. Dito po sa Bible Compact Dictionary, ito po ang ating mababasa. Anong sabi sa Bible Compact Dictionary? Nasulat na naman ang isang protestante? O, subjective ito dahil hindi galing ito sa pananampalatayang Katoliko. Ano po ang ating mababasa? O, basahin natin. O, tinan mo to, pakinggan mo to, Brother Emmanuel, O, ano po ang ating mababasa? O, andito po sa The Bible Compact Dictionary. Ang sabi, ayan, hanapin lang natin, yan. Only in New Testament do we hear of Peter's being in Rome. Amen? Amen. Ibig sabihin, si Apostolo Pedro, na siyang saksi sa pagtatayo ng simbahan na itinayo ni Kristo, nakarating pala sa Roma. Ano namang patunay natin, labas sa Biblia na si Pedro ay nag-exist? Una, ayon sa apostolikong tradisyon, sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika, si Pedro ay minartir sa Roma. Namatay si Pedro sa Roma at nilibing sa Roma. Meron bang patunay? O ito, baka sabihin mo na namang subjective ito. Archaeological opinion po ito at basis. Anong sabi? Dito po sa ito, basahin natin sa Wikipedia ito hindi basta-basta ito. Meron pong mga source ito. Ang sabi, 60 to 70-year-old men, Margherita Guarducci, argued that these were remains of St. Peter and they had been moved in a niche. Nilipat pala ng nicho yung buto ni San Pedro na ayon mismo sa mga archaeologists. Patunay na si Pedro ay nag-exist, archaeologically and historically speaking, na siyang inutusan ni Kristo makapunta sa Roma na nag-umpisa sa Jerusalem at yun ang simbahang Katoliko. Matibay na batayan na ang nagtayo nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. O tutulan mo ngayon yan ang itanong mo sa akin. Baka na naman bumokya ka. O saan natin mababasa? Ang sabi nga sa 8:8 ng Job, read the book of history and see. Anong mababasa natin sa kasaysayan? O, basa tayo ng kasaysayan. Dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church is began in Upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. Anong sasabihin mo na lumitaw lang ang simbahang Katoliko pagkamatay ni Kristo?
Yung word na 2,000 years ago, historically speaking, referred yun in a first century. Amen? At yung first century, historically speaking, konsiderado yon as 33 AD. Ibig sabihin, itinayo ni Kristo kanyang iglesia, 33 AD. Saan? Sa Jerusalem. Sa pamamagitan ni Pedro. Si Pedro nakarating sa Roma, namatay sa Roma. Meron tayong mga artifacts, patunay na yun ay totoo, na nag-exist si Kristo, na nagtayo ng simbahan. At ang simbahan na yun, anong sabi? And the church described to be the society that Jesus Christ found. Sa Tagalog, at ang simbahan na ito ay diniskriba na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong simbahan? Balik tayo sa Biblia. Ang sabi, yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Simbahang Katoliko. Na ayon mismo sa eksplanasyon ng mga Protestante, dito sa 1611, ay merong pananampalataya na tinatawag na Catholic faith. Kaya nga ang simbahan nananatili dahil puro ang pananampalataya niyan na nag-umpisa kay Kristo, sumunod kay Pedro, at nagkaroon ng apostolic succession, at sa ngayon ay meron ng 267 popes. Ang daming popes nito. Nag-umpisa kay Pedro, sunod kay Linus, etc. Sa panahon natin, si Saint Benedict, si Pope Francis, at sa kasalukuyan ay si Pope Leo XIV. Hindi naman napuputol kasi ang ugnayan niyan na nag-umpisa kay Pedro, ngayon ay na kay Papa Leon. Patunay na yung church na itinayo ni Kristo ng first century na Roman Catholic Church ay galing po talaga sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Dahil sa 16:18 ng Mateo, ito'y hindi pananaigan ng Hades. Ito'y hindi pananaigan ng impyerno. Sapagkat sabi sa 3:11 ng Efeso, ito ay nasa panukalang walang hanggan. Kaya ang tungkulin mo ngayon, when I am under cross-examination, I am mismo sa the art of argumentation and debate, is to question me, o questioning me with my own references. Kaya nga tinanong kita, ayon mismo sa sinabi mo doon, sa subjective and objective, ikaw naman pala, hindi mo alam yung ibig sabihin nun. Ngayon, considered ba itong latag natin as objective? Yes. Check. Bakit? Dahil hindi po nating explanasyon ito, kundi explanasyon ng ibang tao, not my own opinion, but the opinion of other people believing in God and that our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Katunayan, pinatunayan rin ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ano bang sabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Objective na naman ito. Sa pasugod, July-August 1988, ang sabi, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang tinuod nga Iglesia ni Cristo ay nahimo Iglesia Katolika Apostolika Romana na nag-exist noong 1st century na ayon mismo sa Young Student Learning Encyclopedia sa page 2684, for the 4,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separation sects or branches of Christianity as there is today. The word Catholic means universal, and for those 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Kasaysayan na mismo ang nagpamatuod. Mo kini. Nga ang pagkamatuod sa simbahang Katoliko, way laing rason, gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. O ang pagkakatayo at pagkatatag ng simbahang Katoliko, wala nang ibang rason, 100%, hindi diligikan sa akong hunahuna, diligikan sa akong isip, kundi gikan sa kasaysayan, o gikan sa Biblia, o gikan sa Biblia nga gisalin sa mga Protestante. Kaya Brother Emmanuel, kailangan mo pong gibain ito. Itong mga latag ko, napakadami po nating libro dito. Ngayon, punta naman tayo dun sa rosary. Tama, wala akong tutol na yung word na rosary ay nasa Biblia. Sapagkat yung word na rosary ay lumabas lang noong 1214. But the context o yung pananalangin sa rosaryo, nasa Biblia po yun. In essence, contextually. Patunay, noong 1st century pa lang, itinuro na ni Kristo ang rosaryo, contextually, bagamat wala pang nag-e-exist na rosary. Pero yung context, yes, nananatili.
Dahil sa 26, 42, 43 ng Mateo, si Kristo mismo na nalangin ng paulit-ulit. Sa 1, 42, 43, hangtod sa 49 ng Lucas, si Maria, tinawag na pinagpala sa babaeng lahat. At yung buhay ni Kristo na siyang pinagninilay-nilayan, yung mga misteryo sa Rosaryo, nasa Biblia po yan. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, 28, 19, 20 ng Mateo, nasa Biblia po yan. Therefore, the context of the Rosary is in the Bible. But the word Rosary is absent on the Bible. Pero, hindi naman kasi kailangan yung nabase. Hindi naman kasi kailangan yung nakita. Kaya nga ang sabi ni Kristo sa 29 hanggang 30 ng 1, mapapalad ang hindi nakakita, ngunit nagsisampalataya. Kaya kaming mga Katoliko, hindi kami Bible alone. Kaya nga yan mismo ang patunay na hindi kami subjective eh. Ang faith namin hindi subjective eh. Ano pang patunay? Basahin natin dito sa isang komentaryo ni William MacDonald sa Bible Commentary. Ano ang ating mababasa? Ito po. Dito sa explanation niya sa 16, 18 ng Mateo, ang sabi, Church is built on Jesus Christ. Aba, tinayo pala ni Kristo ito. At sabi, the Christ, the Son of God, said, I will build my church. At yung church na yon, sa pamamagitan ni Pedro, yumaon sa bawat bansa. At isa sa bansa ay yung Roma. Kaya sabi sa 1:7 ng Roma, ang mga taga-Roma tinawag na mga banal, nakapunta sa Espanya, at yung nakarating sa Espanya, nakarating sa Pilipinas, na ayon mismo sa sulat ni Sonia M. Saide na isang born-again Christian sa pahina 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this religion was Asian origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya maliwanag na ang nagtayo ng simbahang Katoliko, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sana magiba na itong presentasyon ko na hindi ko mismo paliwanag, kundi paliwanag ng ibang tao. Kaya moderator, i-wave ko ang aking time. Salamat sa Diyos. Okay, winib na po. Tapo naman po tayo sa pangalawang tanungan o cross-examination. 10 minutes po ulit. Ano? Ready? In time starts. Tapo. Nasa sa'yo, para kang may tatanong. No. Maganda yung presentation mo, kapatid, ano? Salamat. Yun ay ating nire-respeto at ginagalang natin sapagkat yun ay karapatan ng bawat isa na ipahayag ang kanyang paniniwala at saloobin. Ito po ang tanong. Una, haba ng usahan sa pagtatanong, kaya nare-relax ako eh. Kung si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, bakit nagtuturo ang simbahang Katoliko ng mga turo na hindi naman iniutos ni Jesucristo? A clarification, moderator, anong klaseng utos? Marami kasing utos sa simbahang Katoliko eh. Gaya ng magsimba linggo-linggo, bautismo, 7 sakramento. Magbigay ka ng isa para masagot ko, kapatid. Kasi kung ipapasagot mo sa akin lahat, abutin tayo bukas dito. Kaya, that is my clarification, Mr. Moderator. Refer your question para masagot ng maayos. Please. Okay. Bali, anong utos daw po? Gusto niyang gawin specific na utos. Yung mga itinuturo ng simbahang Katoliko na hindi naman iniutos ni Jesucristo, gaya ng binyag, yung rosaryo, Okay na ba? yung purgatorio, yung mga itinuturo ng simbahang Katoliko ngayon na hindi naman iniutos ni Jesucristo.
Okay, sasagot na ako. Una, nagkakamali ka dyan, kapatid. Sapagkat yung binyag, nasa Biblia yan. Nandito yan sa alternative version natin. Dito sa Maybe the One Bible. Nasa 28:19 ng Mateo. Ang sabi ni Kristo, yumaon kayo sa bawat bansa at sila'y inyong binyagan. Nagbibinyag bang simbahang Katoliko? Nagbibinyag. Anong utos ng ating Panginoon sa Kristo? Sila'y inyong binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Next question, nasagot. Yung mahirap. Sino ang nagsabi na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Si Sonia M. Saidi at iba pang mga historians na matalino pa sa'yo. Pati mga skeptical, hindi pumapanig sa'yo eh. Kaya hindi ako ang kaaway mo sa debate, maski yung mga kapartner mo, kaaway mo eh. Bakit? Dahil ayaw rin mismo dito, sa opinion ng isang skeptical, considered as objective term, si Maurice Casey, si Jared Lodeman, napakadami nito, si Bart D. Ehrman, at dami pa, ito si They Made McCulloch. At ayon rin mismo dito sa kasaysayan ng aking binasa, nasa Word Almanac na binasa ng maraming historians, Roman Catholic founded by Jesus Christ. Nabasa ang tanong. Next question please, yung mahirap. Okay. Saan mababasa na sinabi ni Jesucristo na itatatag ko o itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Meron. Ayon sa 16:18 ng Mateo contextually, dahil hindi naman yan numerically. Anong sabi? O ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At yung iglesia na yun, kailangan natin malaman contextually, hindi lang sa isang talata. Kaya nga ang tema natin na ikaw mismo pirma, ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang talata ng Biblia, ay tumutukoy sa 9:31 ng Gawa na tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana o Simbahang Katoliko na referado sa itinayo ni Kristo. Kaya napatunayan ko, talong-talo ka sa debate na ito, na ang nagtayo ng Simbahang Katoliko ang ating Panginoong Hesukristo. Next question. Yung mahirap naman, brother. Ito. Nasaan ang dokumento at pirmado, yung pirma mismo ni Jesucristo na siya ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Yung may pirma niya. Meron po implicitly. Meron po implicitly na pirma niya. Dahil marami po kasing kahulugan yung context na pirma. Una, sinang-ayunan. Pangalawa, na-authorize. Ang simbahang Katoliko, meron niyang pirma ni Kristo contextually and implicitly sapagkat ang simbahan, ang foundation and pillar of truth. At bago yun, kanina binasa ko na, kung naintindihan mo, hindi mo na itatanong yan eh. Sa 16:19 ng Mateo, yung pirma ni Kristo o otorisasyon niyang nilagay sa simbahan, anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit, na nangangahulugan na pirmado ni Kristo ang pagtatayo niya ng simbahan na ayon mismo sa dokumento. Gamit na akong CCC ha. Total, dyan ka na pumunta. Sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul. That the Church of Christ, built by our Lord Jesus Christ, is the Roman Catholic Church, pirmado kay Kristo. Next question. Sino ang sinabihan ni Jesucristo? Sino sinabihan ni Jesucristo na ako ang nagtatag at founder ng Simbahang Katoliko? Ang mga alagad. Ano ka na bang mahirap na tanong dyan? Bakit? Dahil sa 16:18 ng Mateo, si Kristo mismo nagsabi, ikaw Pedro. O isa na si Pedro, pinatunayan ko, archaeologically speaking, na si Pedro nag-exist, patunay na hindi kuro-kuro lang ito. Subjective term ito. Na ano, ikay Pedro, sa ibabaw ni ining bato, pakatukuron ko ang akong simbahan. At ang simbahan na yon, maliwanag na maliwanag sa 9:31 ng Gawa sa La Sagrada Biblia, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya pirmado kay Kristo, sinabi ni Kristo, check.
At nasa Biblia, check. May dokumento, check. Next question. Ano-ano ang mga itinuturo ng Katoliko na hindi itinuro ni Jesucristo? Objection, moderator? Fallacious argument. Fallacious question. Dahil ayon mismo sa, basahin natin dito sa argumentation and debate, sana inaral mo, fallacious, loaded fallacy question yan eh. Bakit? Dahil wala namang turo ang simbahang Katoliko na hindi itinuro ni Kristo. Kaya nga kami, apostoliko, sapagkat ang katuruan namin ay turong apostoliko na ayon sa 14:37 ng unang Korinto, galing kay Kristo. Tulad nung sinabi ni Pablo, maniniwala na ako sa iyo. Ay, gusto mo ikaw magpapako sa krus, isasapit ka dyan para maniwala kami sa iyo. Maliwanag na maliwanag ang sinasabi sa Biblia, maliwanag na maliwanag ang sinasabi sa referensya na hindi mo natutulan, na ang nagtayo at nagtatag ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Next question, please. Ito, last na ito. Last question na? Oh. Ano ba yan? Hindi pa ako pinagpawisan, kapatid. Ano yung itinuturing ng simbahang Katoliko? Yung itinuturing mo, itinuturing din ng authorized ng simbahang Katoliko. Yung simbahang Katoliko mismo. Na ano? Anong punto mo Ano doon? yung itinuturing nyo na legal? Legal na dokumento Ito mismo. Solid references. na si Dahil- Jesucristo ang nagtatag. Ito na mismo, kapatid. Ito ay tinuturing mismo ng simbahang Katoliko. Alam ko, pupunta ka dyan sa kuro-kuro. Pupunta ka dyan, nasasabihin mo na ito'y subjective. Mali ka dyan. Consider rin ito as objective. Sapagkat merong basihan, merong datos, ang sabi sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul that the Church of Christ built by Christ is the one holy Catholic Apostolic Church o ang simbahang Katoliko. Walang iba kundi ang kanyang simbahang itinayo. Itinuturing ba ng Katoliko ito? Official doctrine ng Catholic ito, pero hindi ito marerekomenda na subjective. Sapagkat ito'y nakadatos, ito'y opinion ng mga church father, kaya considered ito ayon mismo sa term na objective. Wala ka namang ibang tanong, brother? Salamat sa Diyos. Conclusion na? Ilang minuto? 10 minutes? O sige. Ako na? Okay, dako po tayo sa huli pong conclusion, no? 10 minutes po. mag-conclusion. Ayaw mo? In time starts action po. Sino? Ang haba ng 10 minuto na. Yung mga sasabihin ko, sobrang unti lang eh. Magpailang muna ako. Yun, mga kapatid, salamat ulit. Conclusion na tayo. Yan, jogging muna ako, ang haba ng oras eh. Ang conclusion ko po, mga kapatid, ulitin ko na. Kasi ang basihan ng mundo, ang universal truth, yung katotohanan, para maituring mo na ikaw ang may-ari ng tindahan na yan, dapat nakapangalan din sa'yo at meron kang legal na dokumento sa munisipyo, sa barangay, at sa bansa. Pirmado mo. Nung panahon ni Jesucristo, unang siglo yun eh. Kristiyano. Iba naman yung panahon ng Roma, Katoliko. Magkaiba po yung Katoliko at Roma eh. Yung Katoliko at saka yung Kristiyano, magkaiba po yun eh. Si Jesucristo, yung itinatag mismo niya, ano po yun eh, yung hindi po yun nakabase sa Vatican eh. Ang itinatag ni Jesucristo nakabase sa puso at diwa ng tao. Kingdom of God po. Ang haba ng oras eh. Pero kapatid, yan. Wala na lang. Tuloy ito, no? Dito ako, darito yung mga tao eh. Naghahanap ako ng tao. Kapatid, magandang hapon po sa inyo. Kaya po tutol tayo na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ito po yung conclusion natin, mga kapatid. Sapagkat
Unang-una po, sa legalization, sa dokumento, wala po eh. Ang meron lang, claim. Eh siyempre, Katoliko ka eh. Sasabihin mo na may dokumento kayo, may claim kayo eh. Eh yung dokumento, hindi mo naman naiintindihan kung anong ibig sabihin eh. Alam mo ba ibig sabihin ng dokumento? Bigay tayo ng halimbawa ng dokumento. Yung birth certificate, may pirma yun eh. Nung magulang, nung ina at nung ama. May pirma. Dokumento yun. Yung lupa, dokumento yun. Si Jesucristo, wala naman siyang dinokumento na Iglesia Katolika na nakabase sa Vatican eh. May nakabase ba sa Vatican ay tinuro si Jesucristo? Yung mga nagtatag na lang ng Romano Katoliko, ano turo nun eh? Kinlem nila eh. Oh. Ginagamit mo yung Mateo 16-18 ng Mateo. Gamit rin ang Iglesia ni Cristo ni Manalo yan eh. Kung sino-sino ang magkiklaim yan, pabor sa kanya yun. Nawala yung oras doon. Oh. Kung sino ang magkuha nun, Mateo 16-18, ikapit niya sa organisasyon niya, samahan niya, sa kanya yun. Eh, hindi naman dapat ganun eh. Yung matibay na dokumento sinasabi natin, halimbawa, meron kang anak, may pirma ka, may birth certificate, walang ibang aangkin. O halimbawa, si Idol Jared, anak ko siya. Anak kita, no? Mayroong nanay ka, ako yung tatay. Ituturo ka pa ba nila na anak ka nila? Yan ang tinuturo natin dokumento. Oh. Eh, hindi ka na maaakin ng iba. Ay Mateo 16-18 kung sino-sino umaakin eh. Inaakin ng iglesia ni Cristo, ni kapatid na Felix Manalo. 8 years of Christ na yan. Ang tagal na niya sa ibang bansang umiiral eh. Ang gamit, Mateo 16-18 eh. Kanya-kanya nga lang kuha sa Biblia. Unang-una po yun ha, kaya nananatili po akong skeptical mga kapatid sapagkat wala namang matibay na ebidensya eh. Bagsak sa dokumento. Yung sinasabi mo dokumento, hindi naman dokumento yan eh. Ang dokumento, pirmado ni Jesucristo, ako ang founder ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala naman eh. Nakarehistro sa Jerusalem. May nakarehistro ba? Wala naman eh. Oh, claim niya yan. Claim niya ng mga Romano Katoliko. Oh, pangalawa, walang matibay na ebidensya. Meron pa ilan-ilan, pa konti-konti, hindi naman tumutugma doon sa kasaysayan. Oh. Eh kaya dapat pagdudahan. Talagang kaduda-duda. Ano yung mga hindi tumutugma? Yung aral ni Cristo, hindi tugma sa turo ng Katoliko eh. Oh. Turo ni Cristo, mayaman. Ano dapat mong gawin para ikaw ay maging ganap? Ito yung mga ari-arian mo, pamahagi mo sa mga mahirap. Bigay mo. Ginawa mo ba yun? Yung damit mo, turo ni Cristo. Yung balaban mo, ibigay mo. Turo ni Cristo yan eh. Ginawa niyo ba yun? Si Cristo, ginawa niya yun eh. Yung damit niya, pinag-agawan, di ba? Doon sa history, doon sa kasaysayan ng Kristyanismo ni Cristo. Sino Katoliko gumawa no? Oh. Alamin po natin mga kapatid, iba po yung Kristyanismo sa Katolisismo. Ikinonvert lang ng Katolisismo yung Kristyanismo na pinamumunuan ni Jesucristo. Hindi sila mayaman yung Kristyanismo ni Jesucristo noon, noong unang siglo. Hindi sila nakabase sa Vatican. Iyan po ang malinaw na pagkakaiba. Ang basihan ni Kristo, ang sentral niya, yung kinikilala niyang Diyos. Kayo naman, si Kristo naman ang kinilala niyong Diyos. Magkaiba eh. Ang basihan ni Kristo, doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang basihan ng Roma Katolika, sa Vatican. Sa lahat sa kasaysayan, hindi tumutugma. Oh. Kaya, ang conclusion ko bilang skeptiko, nananatili po ako. Yung mga pinagbabasa mo naman at yung mga uri ng tanong mo, bagamat idolo kita, hindi naman nawawala yun. Inaasahan ko na yun.
Dahil napapanood naman kita sa YouTube eh. Yung paraan ng pagtatanong mo ay Don Jare, talagang nagugustuhan ko yun. Inaasahan ko na yun. At yung tanong mo na yun, mas mabuti pang hindi ako sumagot. Kasi doon sa pagpipilian, wala eh. Isipin mo yung tanong mo. Ikaw ba ang nagtatag ng Katoliko o si Jesucristo? Ba't naman ako pipili doon? Unang-una, wala nang sapat na basihan na si Jesucristo nagtatag. Bakit na nasasabihin kong ako? Yung tanong mo, pang ano eh? Pang-uto yung tanong mo eh. Paano tayo sasagot doon? Eh, halos lahat ng tanong mo, ganun eh. Wala tayong dapat isagot doon, mga kapatid. Hindi ako ginagana magturo kanina. Wala akong makitang tao. Ano yung mga sasabihin ko? Wala akong mauuto. Gusto ko yung may nauuto ako eh. Gusto ko yung may nanonood sa akin. Kaya naririto ako ngayon sa mga tao. Pasensya ka na kapatid ha. Oh. Kaya hindi ko tuloy ma-elaborate na mabuti yung filosofiya kasi walang naman nakatingin, walang willing magtanong. Sana ngayon may magtanong na sa akin. Pero yung hindi uri ng tanong mo. Yung uri ng tanong mo pang ano eh. Parang hindi tanong eh. Parang kutsilyo eh. Yan lang ang aking conclusion mga kapatid. Ako ay skeptiko, nananatili. Duda ako, nananatili yung pagdududa ko. Sablay sa dokumento? Wala. Yung dokumento, hindi naman dokumento yan eh. Subjective po yan, claim yan. Bakit? Dahil may dokumento rin yung Iglesia ni Cristo at lahat ng sekta. Yun din ang objective sa kanila. Objective din sa inyo yan. Hindi po ganoon. Ang tinutukoy nating objective at hindi matututulan, yung halimbawa na kapag ka sinabi mong yung pusa ay mumingiyaw, walang magtatalo dyan. Lahat sumasang-ayon. Pero kapag sinabi mong si Jesucristo founder nyo, tutol sa iyo yung saksi ni Jehovah. Tutol sa iyo yung Muslim. Tutol sa Iglesia ni Cristo. Eh pagka sinabi mo yung pusa ang humingiyaw, sa oras ang gusto niyang umiyaw, sino tumututol doon? Yun ang objective. Subjective yan eh. O kaya yung mga uri ng tanong mo, hindi ko sinasagot na lang. Kalmado lang tayo kasi yung katotohanan hindi nadadala yun sa sigawan eh. Isipin mo, sisigaw ako ng malakas. Yung pusa ang humingiyaw yun. Nabago ba dahil sa pagsigaw mo ng malakas? Magsalita ka ng mahina, yung pusa ang humingiyaw. Ganun pa rin eh. Ibig sabihin, yung katotohanan hindi nadadala sa pangdadarag o sa malakas na salita. Kahit ibilong mo lang yan, ibulong mo na maintindihan ng tao kung totoo yung sinasabi mo, totoo yun eh. Ganun lang. Kaya natili yung aking stand, yung tayo na skeptical sapagkat hindi naman ako madadala sa mga sigaw para tanggapin yung ganoon. Salamat po mga kapatid, yun lang. Kanan. Lamig ng kamay mo bro ha. At yan, at salamat sa Diyos, Brother Emmanuel, sa iyong maayos na pakikipagdebate sa atin. At i-clarify ko lang kanina, may magbabago ba sa puso pag sinigawan mo yan? Hindi lang nangingiyaw yan, tatakbo yan. Yung anuhin mo nga lang, hey, tatakbo na yan. Ibig sabihin, may pagbabagong nangyayari. At okay lang yung sumisigaw, at least ang isinisigaw ay ang katotohanan. Hindi gaya mo, ang ipinapahayag mo, kasinungalingan. Dahil sa 58:1 ng Isaias, utos humiyaw. At kanina, hindi naman daw document ang aking pinakita. Tingnan nyo, lubog na naman sa terminology itong kapatid natin. Kanina, sumablay siya sa explanation kung anong ibig sabihin ng subjective. Ganon rin ang word na objective. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng meaning ng word na document? O, ito ha. Ang word na document, anumang papel o elektronikong file na naglalaman ng impormasyon, ebidensya o opisyal na record. Tanong, ito bang Biblia is a official record? Yes, this will be considered as official record. Ito bang mga encyclopedia ipinakita natin, commentary, etc. at ayon mismo sa kanilang mga skeptical na kinokontra niyang pinakita natin? Konsiderado ba ito as document? Yes. Konsiderado ito as document na hindi niya natutulan na ang nagtayo ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, nagiba ba ang tema? Yung tema niya ang nagiba. Dahil wala siyang naisagot sa tanong. Yung tema ko, sa second stand, hindi niya nagiba. Ang tinanong niya, napakatamlay. Sasabihin, hindi ko na lang sasagutin ito. Alam mo, may kasabihang Tagalog, brother, pag ipit, sa dahilan na lang kumakapit.
Kaya, naiintindihan kita, brother. Kung hindi mo nasagot, naipit ka kasi. Ako, hindi mo naman ako naipit kanina. Sabi ko sa iyo, ginagaransya ko yan eh. Wala kasing nakakaipit pag ikaw ay nasa panig ng katotohanan. Ngayon, sabi mo, ginagamit rin ng mga protestante ang 16-18 ng Mateo. Wala kaming tutuldan. Because anyone can claim a statement from the Bible. Because we can do a private interpretation. Doon papasok yung word na subjective. With her own private interpretation. Ito namang binasa natin, hindi private interpretation ito eh. This will be considered as objective, not subjective. Bakit? Gumamit tayo ng mga Bible scholar, gumamit tayo ng mga skeptical, gumamit tayo ng Biblia, maski Biblia ng protestante, gumamit tayo ng katisismo na hindi mo naman nagiba, na ang nagtayo ng simbahang katoliko ay ang ating Panginoong Jesucristo, archaeologically speaking, sapagkat meron tayong mga labi ng mga apostoles, biblically speaking, 1618 of Book of Matthew, 931 of Book of Acts, na referred sa Iglesia Katolika Apostolica Romana, and historically speaking, na binasa natin sa napakarami nating mga referensya na ang nagtayo ng simbahang katoliko ay ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, konsiderado ba ito as subjective gaya ng sinasabi niya? No. Dahil ang ibig sabihin ng subjective, maliwanag na maliwanag, nakabatay sa personal na opinion, gaya mo. Opinion mo yan. Yan ang subjective. Sana pinag-aralan mo yan, brother. At ang objective naman ay nakabatay sa katotohanan, ebidensya. Kaya nga ang tema ko, maliwanag na maliwanag sa pinagpirmahan na natin, ito patutunayan ko na si Kristo ang nagtayo ng Catholic Church ayon sa Biblia at referensya. Hindi ko naman sinabing ayon sa akin. Kaya itong stand namin na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtayo ng simbahang katoliko, konsiderado ito as a objective. Yan po, brother, objective, not subjective. Because subjective is based on personal opinion. It is only exist on mind, but not in reality. Exist lang sa imo huna-huna, pero dili tinuod. Ano? Iba yung objective sa subjective at hindi pwedeng maging subjective ang isang eksplanasyon na mayroong katakot-takot na dokumento. Sino ngayon ang subjective sa atin? Nasaan ang dokumento mo? Di ikaw lalabas ang subjective yan. Ako ang objective. Bakit? Meron akong katisismo, meron akong mga salin ng Biblia, meron akong historical evidences, meron rin ako kaninang archaeological evidences. Ngayon ko lang ginamit sa debate ito. To prove that Apostle Peter nakarating sa Roma. Ngayon, yung kay Cristo Eka, hindi naman nakabase sa Roma. Noon yun. Sapagkat nag-umpisa sa Jerusalem, inalis ng Diyos ang bayan niya, nilipat sa bansang nagkakabunga, at ayon sa 1:7 ng Roma, lahat kayong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumakanya nawa ang kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ating Panginoong Jesucristo. Saan ang nakabase? Doon sa inibig niya at tinawag ng mga pagkabanal, ang Roma. Kaya nga nasa pasyon namin, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Saan magmumula? Sa Jerusalem. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ni Kristo at mga apostoles, na yun mismo sa binasa natin objective na referensya, sa pamamagitan ni Apostol Pedro, na siyang unang papa ng simbahang katoliko, na hindi naputol at nananatili, kaya may tinatawag rin kaming apostolic succession. At ngayon, ay sumasa kay Papa Leon XIV na patunay na si Kristo ay nag-exist, may nag-exist na Diyos, sapagkat existed ang inutusan ng Diyos, patunay na existed rin yung nag-utos na Diyos, kaya patunay na may Diyos, at yun ang naparito sa 5:20 ng unang 1, yun ang ating Diyos at tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa paksa na ito, hindi po naka-score si Brother Emmanuel. Sa paksa na ito, wala pong naigiba si Brother Emmanuel sa ating mga tema, sa ating mga ibabarog na paksa na atong napamatudanon karong gabi na. Kaya congratulations, Brother Emmanuel, sa iyong pagkatalo sa debate na ito. Daghang salamat mga igsuon, out of time na tayo.
Kami ay mag-holy beer pa pagtapos nito bilang pagtatagumpay. Mabuhay ang simbahang Katoliko na ating napatunayan na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya ka na bro, parang basketball lang yan, sabi nga nila, sa Mexicohan. Pero hindi ibig sabihin, kasama sa debate yun. Bro, okay na. Ayos ang debate.